Ininga mag-asawa. Oh, ito ang magandang usapan ngayon dahil talagang nakakagulat at mga nakakabahala ang mga pangyayari kahapon sa Senado. Ang mga pangyayaring ating sinusundan dito sa ating balitaan at ito ang mga bagay na dapat malalaman ng ating sambayanang Pilipino. Kahapon, babalikan ko kayo dahil ang nangyari kahapon sa Senado ay talagang ipinilit ng Alan Cayetano Black na tinatawag pa rin niyang majority sa ngayon na ituloy ang kanilang Blue Ribbon Committee hearing na investigation di umano ito sa mga sangkot di umano sa flood control anomaly na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero mantakin mo kung titingnan mo ulit yung kanilang ginawang committee investigation, Blue Ribbon Committee hearing, parang matamlay. Maski siguro si Marcolita na nag-preside doon sa meeting ay parang hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng 18 Marines na tinatawag ng ilan mga sinungaling. Si Senator Tito Soto, inakusahan nila na binigyan din ng mali-malitang salapi noong 2024. Iyon naman pala, noong 2024, hindi naman pala senador si Senator Tito Soto. At ang masaklap pa dyan, yung staff daw ni Senator Tito Soto na nag-receive ng pera, ng mali-malitang pera. Pero, ang totoo palang nangyari, sabi ni Soto, yung taong sinasabi nila ng 18 Marines na tumanggap ng mali-malitang pera, ay Diyos ko po, matagal na palang patay yun. Matagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inakasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation in aid of destabilization, kung saan humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa alegasyon naman sa kanya ng isang Bernard Gumban na kasinungalingan, kaya kahit si Gumban ay nalilito. Partikular niyang pinuna ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. So ano yun, multo ang nagtanggap doon sa pera? Ito yung ilan sa mga pahayag na sinasabing gawa-gawa lang ang kwento ng mga 18 Marines na ito na nagsisiwalat ng kung ano-anong mga kasinungalingan dyan sa tinatawag na testimony nila. Madami lang pinangalanan. Pero mahalata ninyo, ang lahat ng pinangalanan na mga sangkot di umano sa mali-malitang pinaghatiran nila ng mali-malitang pera, take note of this, lahat mga kalaban ng mga Duterte. Lahat kalaban ng mga Duterte ang kanilang pinangalanan na di umano tumanggap ng mali-malitang pera. So makikita mo dyan ang takbo ng kanilang mga akusasyon. At ito pa, lumabas na iniimbestiga pa ngayon ng National Bureau of Investigation na itong si former Congressman Mike Defensor ang di umano nagbigay ng tig 5 million sa 18 Marines upang magsiwalat ng mga ganon. At may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Kaya ito ngayon ay sinusundan ng National Bureau of Investigation sa kanilang ginagawang malalimang investigasyon. As a matter of fact, meron nang subpoena ng NBI
kay former Congressman Mike Defensor at marami pang iba na pinapupunta sila sa NBI para sa kanilang panig marinig dahil sa ginagawa nga ng investigasyon ngayon ng NBI. June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor, pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Ini nga mag-asawa. At ang isa pang medyo hindi kaaya-ayang pangyayari kahapon dahil tinutukan natin ito, yung sinasabing nagkatulakan si Senador Robin Padilla at John Vic Remulla, yung ating DILG Secretary, na nagkatulakan, na videohan. Nagkatulakan di umano dyan sa loob ng Senado sa may labi dahil nagpagsalubong yung 18 Marines kasama si Senator Pia Cayetano, kasama si Senator Robin Padilla na sinasabing nagkatulakan. Hanggang sa ngayon yan ang lumalabas na mga usapin dahil sa tulakan na yan at malalaman natin yan, magkakaroon siguro yan ng investigasyon. Pero ang to cut it short ay talagang nakag-proceed yung Blue Ribbon Committee ni Marcolita at ng mga Cayetano doon sa kanilang session hall sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero ang nandoon lang walang iba, 18 Marines saka yung kanilang abogado. Ang nakakasurpresa pa dyan, merong isang mambabatas, Congressman Alvarez, na pinangalanan ng 18 Marines na di umano'y hinatiran din nila ng mali-malitang pera. Aba, itong nangyari, On the spot kahapon, habang nagpre-press conference sila Cayetano doon sa Senado matapos ang committee hearing, ay talagang dumating doon sa Senado itong si Congressman Alvarez. At doon mismo sa harapan nila, pinasinungalingan ni Congressman Alvarez itong mga sinabi against sa kanya. At ito pa yan, may binasa pa si Congressman Alvarez na di umano ay message sa kanya mula sa kampo ni Mike Defensor Santiago na ipinapa-endorso sa kanya yung impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Nung hindi niya ginawa, ito nang nangyari, nung hindi niya ginawa na i-endorse yung impeachment kay PBBM, ayon, isinama na siya sa naratibo ng 18 Marines na umano, hinatiran din ng mali-malitang pera. Kita mo yan? Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na? Nakaalis na. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita? Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor
to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko, ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. So natunga nga, nabutata doon si Senator Alan Peter Cayetano, nandoon, sa harap-harapan mismo nila. Parang slap on his face, yun. Na doon mismo sa kalang harapan, pinasinungalingan at binasahan sila ng mga maniobra ni Mike Defensor. Tingnan mo yan. So lumalabas dito na talagang mga gawa-gawa lang itong pinagsasabi ng 18 Marines na ito. Wala na itong credibility. Biro mo, pati patay tumanggap doon ng pera. Matagal ng patay. Nakakatawa naman itong mga naratibong ito. Laro ito ng mga magagaling na politiko doon sa Maynila. Kaya kung ano man ang laro ninyo, ang problema dyan, nadadamay ang buong bansang Pilipino. Pati ang mga sesyon dyan sa Senado na sa sakripisyo walang nangyayari. Kung ano man ang mangyayari sa masusunod na linggo, sa Lunes onwards, ay aabangan natin dyan. Dito lang sa Radyo Avantis GTV. Maraming salamat sa laging naka-follow dito sa ating Facebook page at laging mag-abang sa mga bagong balita na ating ihatid sa inyo. Dito yan sa ating sama-samang pagtutok sa mga pangyayaring may kinalaman sa ating bansa.